Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang reaction video at ating pag-uusapan mga babayan ay eto nga pong pulis, no, na kung saan matapang, no, na hinarap, no, at naglabas ng kanyang saloobin, no, at marami siyang binitawang salita na talagang napakatapang mga babayan, no, laban sa ating gobyerno. Diba? Sang-ayon ba kayo dun sa kanyang mga sinabi? I-comment nyo dyan sa ibaba mga babayan. Pero sabi nga ng mga kababayan nating mga pulis, mga sundalo, no, kagaya ng kanilang ini-explain, okay? Ang ating katapatan, no, ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines ay nasa konstitusyon, no, at nasa saligang batas at nasa Pilipinas, no, nasa bayan natin mga kababayan, which is yun dapat, no. Pero eto nga pulis na to mga kababayan, no, pangalanan na natin kasi nandito na rin lang sa report, no, si Patrolman Fontillas mga kababayan, nagsalita nga po, no, ng kanyang saloobin, di ba? At yun po ipinagbabawal, no, dahil nga po yung sinasabi nila na pagiging partisan ay bawal po sa batas, no, ipinagbabawal po yon. Okay, so anong opinion ninyo doon mga kababayan, di ba? Para sa akin, no, dapat talaga, no, na hindi bilang pulis o bilang sundalo, hindi ka naglalabas ng iyong saloobin lalo na sa social media. Di ba? Pwede siguro yan kung kayo-kayo lang nag-uusap, di ba? Kung mga kasamahan mo lang nag-uusap, pero kung para i-post mo, yun yung naging mali niya dito, no? At ito nga, ayon sa balita, no, nag-report na po umano sa Quezon City Police District si Patrolman Francis Steve Fontillas mga kababayan. Diba? Hinarap na niya, no, ang PNP o ang QCPD. No, yan po ay ayon sa NAPOLCOM mga kababayan, no? Alright, so bago natin buuin itong balita na to, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so palaging nandiyan dyan, shoutout sa inyo. Okay, so ito ayon sa balita, matatandang sinampahan, no, si Fontillas ng Quezon City Police District, diba? At ng kasong inciting to sedition dahil sa umano'y paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act Number 10175 o Cybercrime Prevention Act, no. Humingi na rin siya ng tawad at nangakong hindi na magpo-post ng umano'y seditious comment at hate speech sa kanyang social media. Yan mga kababayan, no. Yun na kanyang naging action ngayon, no. He is currently processed and will be placed in restrictive custody while Fontillas promised to respond to the criminal and administrative cases filed against him. So, iko-custody raw po siya, si Fontillas. He has yet to file a responsive pleading, no. Pero sabi nga po dito, umiyak daw po, no, eto nga si Patrolman Fontillas, no, nang siya ay mag-report sa QCPD March 20 mga kababayan, no. Sabi dito, he was crying and extremely apologetic. He also promised not to post seditious comments and hate speech on his social media pages. Yan mga kababayan, no. Umiyak daw po, no, at talaga namang humingi po ng kapatawaran, no. At humihingi ng ano tawag natin ditong apologetic na to. Naging humihingi siya ng yun na nga, parang kapatawaran, no? Ano ba yan? Sa kanyang mga nagawa at pagkakamali, no? Doon sa kanyang mga pagpo-post. At syempre siguro alam din naman niya, no, na nagkamali siya. Kaya lang gawa nung bugso ng damdamin, no, nasabi niya o nagawa niya yung mga bagay-bagay na yun. Diba? Yun yung sinasabi natin mga kababayan na huwag tayo magpapadala sa bugso ng damdamin dahil may mga consequences talaga yan, no? Mag-isip kayo, think twice, thrice, o 4 na beses, o pag-isipan nyo maigi, no, ang inyong mga gagawin, ng inyong mga sasabihin, no,
no, bago ninyo ito, no, bitawan. Much better, no, wag nyo na lang bitawan sa loob, ano nyo na lang, kimkimin nyo na lang o sabihin nyo sa mga kaibigan nyo na alam ninyong hindi yan ilalabas yung mga sasabihin ninyo. Kagaya nito, diba? Buti pinatawad pa siya ng QCPD, pero no, haharapin niya pa rin yung kanyang mga kaso. Diba? Tuloy pa rin yung kaso na isinampa sa kanya. No? Haharapin niya pa rin yung mga kaso, no, na nagawa niya. Diba? Yung mga pagkakamali na nagawa niya. Diba? Sabi nga dito, no, literal DDS attitude. Basa nga tayo ng comment, no? Magbasa nga tayo ng comment dito. Tingnan natin. Titiklop lang din pala, sabi. Literal na trolls attitude. Yun, sabi ng mga kababayan natin. Nag-sorry naman daw at umiyak, nilunok ang pride kaysa himas rehas at pagdiskitahan ng mayores sa prison. No? Grabe naman kayo. Correct. Atapang atao. Pag pinalagan mo, iyakin lalo. Mana sa idolo. Ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon. Ngayon, iyak sila. Meow, deserve. Yan. Meow, 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 meow. Parehas lang. Madami din ganyan dilawan at loyalista. Ha, ha, ha. Yan, DDS attitude. Diba? Kung maprinsipyo kang tao at may mali kang nakikita, ba't hindi mo ipaglaban prinsipyo mo? Okay. So, pwede mo naman ipaglaban yung prinsipyo nyo, no? Kaya lang ang problema, pulis po siya. Mga babayan, hindi siya hindi siya, ano tawag dati dito, hindi siya mamamayan lang. Diba? Pulis siya. So, ipinagbabawal yun sa batas. Diba? Yung prinsipyo mo, pwede mong pwede mong ipaglaban talaga yung prinsipyo mo. Pero, no, may posisyon ka, pulis ka, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng basta-basta sabihin kung ano yan sa loobin mo dahil may sinumpaan ka. 'Di ba? May sinumpaan ka na dapat mong gawin. Kaya bawal na bawal po 'yon, 'di ba? So dito pa sa isa, makikita natin, he is currently processed and will be placed at restrictive custody. Pulis na vlogger humingi ng tawad, nangakong di na magpo-post ng umano'y seditious comments sa social media. Okay, so nangako na po siya. 'Di ba? Ganyan naman ang mga DDS. Kunyari matapang, wala naman palang hindi naman ganun. Sino kaya susunod na magtapang-tapangan? Well, nilalabas lang siguro niya talaga yung kanyang saloobin. No? Natin. Isipin na lang natin na ganun, no? Pagdating sa korte, tameme, paano? Puro naman imbento ang nasasabi patungkol sa PBBM. Hindi nga nila makasuhan dahil wala naman sila sapat na ebidensya na may ginagawang hindi mabuti si PBBM. Okay? Ayan, tawag dito. Ayan, dire-diretso na yan, no? Puro pagpapaliwanag na, mga babayan. Kaya nga po ganyan sila katapang, lalo si Bato. Gusto samahan si Tatay Digong niya, pero sa huli, nagtatago at nagpapasaklolo sa Senado. Saan po ang tapang nila? Ayan. Uy, nga pala, no, si Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Sabi doon sa nakaraang vlog natin. 'Di ba? Parang magtatago na lang daw po siya. Mga babayan, hindi na siya haharap. No, o hindi niya haharapin pagka lumabas po yung kanyang warrant of arrest mula sa ICC. 'Di ba? Magtatago na lang daw siya hanggang sa makahanap sila ng tamang solusyon. Yun yung nakikitang solusyon ngayon, no, ni Senator Bato de la Rosa. No, si Bato nga di na makalabas. Ayan, umatras na nga. Yun, no. Well, hindi naman sa balita po, bakit hindi po ba kayo nanonood ng balita sa GMA? Hindi po yun fake. Kasi sa TV station po ako nanood, hindi po ako nanood ng mga vlog. Kung hindi mismo sa mga TV station, radio station online, dapat nga sa Hong Kong siya aarestuhin. Hindi pumayag ang China kasi hindi sila member ng ICC. Okay, so lumalabas po yung balita na yan, mga babayan, na dapat sa Hong Kong pangalan daw po aarestuhin. At from Hong Kong, sabi nga nila, no, mga nababasa lang din natin na humihingi daw parang hihingi ng asylum, no, ang dating Pangulong Duterte sa China pero hindi siya pinagbigyan. Siguro, no, kung
umiiwas lang din siguro yung China na madawit dito, mga kababayan. Di ba? Umiiwas lang din siguro yung China, no? Sabi dito pa, walang puwang ang mga ganyan tao sa kapulisan. Dishonorable discharge ang dapat dyan. Ang loyalty mo, wala sa taong bayan, kundi nasa politiko. Well, yun nga, yun nakita ng mga kababayan natin, no? Na nasa politiko. No, naging partisan siya. Yun yung isang pagkakamali niya siguro at inadmit naman niya, no, na nagkamali siya at hindi na niya gagawin 'yon. Siguro matapos nga na na ma-explain, no, mapaliwanagan siya ng PNP, 'di ba? Na dapat ganito, dapat ganyan, no, hindi mo dapat ginawa 'yan, nagbago siya ng isip. 'Di ba? Which is ganun talaga dapat. No, hindi ka dapat nagpo-post ng ganyan sa mga social media, lalo ta parang nag-cause ka ng hatred, no, yung mga ganong klaseng komento, 'di ba? Dahil dapat ang kanilang katapatan, mga kababayan, ay nasa sambayanan, nasa saligang batas, no, nasa Pilipinas. No, hindi dapat partisan yung mga ganitong natin, mga otoridad, mga pulis, mga sundalo. Diba? So, kayo, anong opinion ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.